Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of those things shall be added unto you. Magandang buhay mga katiats. Narito ang video na padala sa atin ng ating katiats Aris. Atin pakinggan ang kanyang kwento tungkol sa lugar na ito. Sa shoreline, sa may malaking bato. At binibidyo ko itong mga butas dito, maraming butas. Kung ano kaya ang hiwatig nito. Okay, sa tingin ko ang butas na yan ay random kasi siya. Yan ay natural made or nature pattern. Naging butas yan kasi sa palaging paghampas ng alon ng tubig ay gagawa talaga siyang pattern 100 years ng paghampas ng alon at ng ulan. Kaya yan, atin yan laktawan kasi yan ay natural. Ito po. Punta tayo doon sa unahan. Mas maganda yata doon yung mga butas-butas sa bato. Malaking bato ito. Tapos dito naman parang hiniwa-hiwa. May nakalinya, tapos may butas din. Okay, so kung may duda kayo dyan, ang magandang gawin sa mga ganyan ay masuhin nyo, pugpugin nyo ng maso, at kapag ang tunog ay parang may hollow sa loob nito, pwedeng hollow rock treasure or a treasure inside the rock. Pero may nakita na akong mga ganyan at pwedeng natural pattern pa rin siya. Gumagawa ang nature ng mga katulad ng ganyan na pattern. Ito po, parang mga ano niya, nakalinya na ano, bato. Nakalinya yung ano niya dito. Yan. May butas lang. Kalapit sila dito. Maraming pan dito. Mga butas. Magkalapit ito sa ano? Sa malalaking bato. Okay. Yan po, may baliti. So ang pag ano niyan, kapag treasure marker, meron talagang man-made na itong carving na sign. Yun ang hanapin. Kapag mayroong ganyan, example litra, may litrang A or B or D, ganyan, M. Ang X ay common kasi yan sa nature. Y. Kapag mayroong ganyan, talagang treasure marker. Ito naman, maganda ito kasi malaking bato, kwadrado, at pwedeng merong tinago sa loob. Tawag naman dito ay natural shape marker. Yung ginawa ng nature na kakaibang hugis ng mga bato ay pwedeng marker for treasures kapag malalaking tulad nito. At merong pang centennial tree sa unahan. Atin panoorin. Yan. Yan, yung bato na yan. Yung malaki. At dito naman sa harapan niya, dito sa may bandang malapit na sa dagat, parang may upuan. Okay, yan ang maganda. Parang may upuan dito. Yan, yung ganyang kalaking bato, pwedeng may inilagay dyan. Yan. Okay, ang tulad ng ganyan ay pwedeng may laman ang tulad ng ganyan. Itong dito sa may buhangin, hukayin nyo yan, baka merong butas o chamber. Okay, baka merong sinuksok lamang dyan ng mga quick deposit or sucker deposit na tawag nila. Kaya linisin nyo lang ang buhangin dyan sa ibabaw yan. Parang may butas dyan.
Ang ganyang kalaki ng mga bato, lalo na kapag may tsura, minsan may nilalagay. Kasi kung maghanap ka ng mapagbaunan mo, nagmadali ka kasi nandyan na yung mga Amerikano, babarilin na kayo, siyempre, hindi ka na makapaghukay ng lupa. Kaya ang gagawin mo, hanap ka ng natural shape rock, yung bato na may hugis na malaki, na palagi mong matandaan ang itsura hanggang 50 years. Okay, kasi pagka matagal ka pang makabalik, at least naalala mo na mukhang baboy, mukhang kabayo, mukhang aso, mukhang pagong yung bato na nilagyan mo. At malaki siya. Yan, kaya pwedeng merong laman yan. Parang upuan, pero malaking bato ito. Malapit lang ito sila sa yung may butas na bato. Yun. Yan. Nasa 10 meters lang yata yan. Parang upuan. Ang distansya, kaya maganda. Yung sa may kahoy ay pwedeng may laman din yun na bato. Kaya pukpukin nyo yun ang maso. Dito ang sa likuran niya. Yung malaking bato na may upuan sa harapan ng dagat. Nakaharap pala yan sa dagat at kapag nakaharap sa east, maganda. Pero hindi sila nagbaon sa buhangin. Kasi alam nila dito sa lupa, sa buhangin, na pag may mga bagyo ay lilitaw talaga ang ibinaon nila. Kasi nahampas yan ng ng malalaking alon. At yung ibinaon ay lalabas yan kapag may bagyo. Kasi natatanga yung mga buhangin ng dagat, ng alon. Okay, kaya pwedeng marker yan. Sa paghanap ng treasure ay dapat atin tingnan itong mga ganitong klaseng bato na malalaki kasi marami ang nakakuha niyan. Tulad na lang doon sa isla ng noon na pinuntahan namin, yung bato na parang mushroom ang hugis niya sa dagat. Okay, sa ibabaw noon ay meron tinago. Meron din sa isla pa rin yun, na hugis, nakanganga na buhaya, napakalaking bato. Doon, sa ngala-ngala nilagay, sucker deposit pa rin. Yun na hindi mga man-made yun, pero mga bato na may itsura. Kaya pwede ito. Shoreline po ito. Yan. Yan, maganda yan. At yung maliit na island yan, yung sonahan, may yan, may history kasi dyan nakalagay yung flagpole ng Japanese Yan, maganda yan. Imperial Army noon. Yan po. Maganda yan na site, yung parang isla na bato dyan. Ngayon kung saan nilagay yung flagpole, kasi dito sa amin, merong bumalik na hapon, sa dagat din yun. Sa tabing dagat, meron ng kinakalawang na flagpole ng World War II. Naputol na nga siya sa kalawang. Ngayon ay tinusok lang naman sa bato. Kaya akala nila na wala talaga. Noon pa kasi yung 1990s. Hindi pa gaanong wala pa kasi YouTube noon. Kaya hindi alam ng mga tao ang tungkol diyan sa flagpole as marker. Ngayon, totoong merong nakuha doon sa tinusukan mismo ng flagpole ay malapad yan na bato. Yang tinusukan na yan ay bato na mukhang bato pero semento. Ngayon, ang ginawa doon, yung nakuha dito sa amin ay tinulak yung malaking bato na tinusukan ng flagpole kasi semento lang pala yun. And sa baba mismo nito ay merong hollow chamber. Merong butas na bato, may chamber, nakasya ang maliit na kahon. Maliit na kahon ng ammunition box, isang kahon lang. Pero, milyon na rin ang halaga nyon. Noon, milyones na. Kaya yun, hanapin nyo kung saan nakatusok ang flagpole dyan at anuhin nyo. Tanggalin yung bato na tinusukan ng flagpole. Kasi under the flagpole lang yan. Marami ang nakakuha under the flagpole ng Japanese. Diyan nakalagay yung tubo ng flagpole ng
Japanese noon at kinuha na rin, hindi na matukoy kung sino yung kumuha. At yung lumang flag wala na rin. Diyan sa island na yan. Baka na-recover na kung mayroong gumalaw. Tingnan nyo kapag butas na yung pinagkuhaan ng flagpole, kapag mayroong makita kayong bukas na chamber, butas ng bato na malaki, nakasiyang kahon, ibig sabihin recovered treasures. Isa pa na mga marker na gamit sa giyera ay itong tripod ng machine gun. Kung saan nilalagay ang tripod ng machine gun o canyon, di ba simento yung nilalagyan yan at naka-bolt yan? Yan, sa ilalim yan. Yun ang hukayin nyo sa nilalagyan ng canyon or ng tripod ng machine gun. Yan, isang sikreto yan ng mga Hapon. Pero hindi yan yung Yamashita treasures. Yan ay individual soldiers. Yung isang sundalo na ibinaon niya yung kanyang mga nakaw. Pero milyones pa rin yun. Kasi ang ginto noon, 22, 24 carats gold. Hindi kagaya na ngayon na mayroon ng 16, 18. Pero noon, 22 at 24 carats gold. Pure gold ang mga gold noon. Liit na island. Yan po. Okay. Sana po magustuhan niyo po itong video. Yung may upuan. Okay. May upuan dito. Maraming salamat sa iyo, Katiats. Yun nga, tama ka, upuan. Yun, yung bato na kwadrado na napakalaki na nasa old tree. At yung tinusukan ng pinaglagyan ng flagpole. Yung tatlo na yan. Pero ang flagpole ang pinakamalaking porsyento na meron. Kaya kung meron kayong gamit na detector or kahit pendulum lang or dowsing, i-dowsing nyo yung nilalagyan ng flagpole. At kapag nag-iikis doon sa mga malapad na bato na nandoon, pwede nyong tibagin or butasin yung mga malalapad na bato. Okay, so yun lang ang aking analysis. At itong ma-share sa inyo ng mga possibilities kung saan nyo makuha ang item sa mga lugar na ganyan kahit na walang klaro na marka sa bato na gawa ng chisel. Okay, pwedeng merong ganyan din ng mga nakabaon pa rin na treasures sa mga ganyan na natural shape rock. Alright, so ako'y magpaalam na. God bless you all at ingat kayong lahat.